Michael Jan. Michael Jan. Pero lunglong ba? Lunglong ba, ano? Pwede naman sasabihin lunglong. Michael Jan. nga siya. Pwede naman lunglong. Kamusta yung mga kaklase mo? Nakikita pa ba kayo? Ang aking mga klase, hindi ko na alam kung sana sila ngayon dahil masyado talagang nakaka-emotional yung pangyayari na yun at nakakatakot sa kanila na baka pagbalik pa nila sa aming paaralan baka mangyayari na naman yun at baka mamasakit rin na kami. Siguro siguro nga pagbalik namin ay konti na lang yung estudyante, konti na lang dahil ayaw na nilang magpasok. Sakit kayo sa akong buot nga. Dili kung maputol manggaling ang among pagtuon nga mawad-an mig teacher tungod sa grabe ka trauma. Bis nga nangandoy mi nga makahuman mi pag-eskwela aron mubalik mi sa among komunidad ug tabangan namo ang nanginahanglan nga sama namong mga lumad. Napakasakit sa loob ng mga nangyari. Na maaaring matigil na yung aming pag-aaral. Lubos kami natatakot dahil bukod sa baka hindi na kami makapagpatuloy ay yung pinapatay ng aming teacher. Ang tanging pangarap pa naman nila ay makapagtapos ng pag-aaral dahil babalik doon sa community at tutulong sa mga kasamahan nilang lumad. Anong year ka na? Third year. Ito na tapos. Michael Jan, pwede magtanong na. Ikwento mo lang sa amin, paano yung araw-araw ng buhay sa Ecuador? Paano yung turo? Ano yung mga lesson na napag-aaralan mo? Yung sa primero namong lesson tungod kay ang among eskwelahan po lingkod nga may babag sa mina nang giisyon siya nga training ground sa NPA nga kaduha gitudloan daw mi sa dismantle sa armas. Tapos para sa ako sa tulo ka tuig na ako nga nag-eskwela sa Alcadib, wala man ko'y nakita nga gitudloan mi nga mag-dismantle og armas. Unya wala pod mi nagka-training para sa NPA. Ang gusto lang manamo nga makahuman mi sa among pag-eskwela aron matabangan pod namo ang nanginahanglan nga sama namo. Ang among klase tungod kay ang Pilipinas usa ka agricultural so main subject namo ang agriculture. O ang mga ang among trabaho sa alas 5 to alas 7 nag-farming, naguna, nagtanom aron pod nami value sa among kinaon. Ang eskwelahan nila ay kilala sa kahit sila mga estudyante kilala sa tumutulong sa mina.
kung ano pang mga pagbibintang na narinig nila na tinuturuan mag-dismantle ng mga armas at kung ano pa. Pero sabi ni Michael Jan, 3 taon na siya sa Alcadev, pero wala siyang naranasang ganoon sa loob ng eskwelahan. Dahil agricultural tong bansa nating Pilipinas, ang main subject nila ay yung agriculture, kung saan alas 5 pa lang ng umaga, gumigising na sila para magbungkal at magano ng lupa at magtanim. Yun yung unang ginagawa nila sa umaga bilang yung kabahagi ng subject nila. Ang among subject nga uban, math, nga history, o Palit, Pilipino, English, THE, Science, o ang ika-8 kanang among main nga agriculture. Yeah. Kana daw pag magsugod may eskwela alas 8:15. Kadto na to damong mga nadunggan nga mo daw kanta sa unsa flag ceremony ang lupang sinira. Kana dili gyud na tinuod. Kay may mga araw pa nga naay adlaw nga amo igahin aron mutuon mi sa atong lupang hinirang sa Pilipinas. Tun-an namo kung unsaon dapat pagkanta, unsaon unsay imo himuon kung naa ka sa flagpole. Mo stand straight house. Walay magtindog og isa-isa ra. Way ubang extra movement. Alas 8:15 ng umaga nagsisimula ang klase. Pero sinisimulan siya ng pagkanta ng lupang hinirang. Yung nabalitaan nila, inahilig nila na kinakanta daw nila ay lupang sinira, ay hindi po totoo yun. Kung ano nga inaaral pa nga nila yung tamang pagkanta, tamang pagbigkas, at kahit yung mga kabataan na nag-ano sa flag, yung tamang pwesto, yung naka-stand straight na walang extra movements, inaaral nila pati yung mga ganun. So sa araw-araw ng klase, yun yung unang nangyayari doon sa eskwela bago yung pagpa-klase. Flag ceremony sila. Ano lang, follow-up lang. Saan yung pinakamalapit na high school sa Alcadev? Sa Tagon niya, 16 kilometers yun. 16 kilometers. Pag magsakay kayo ng habal-habal, bayad ka ng 350. One way. Isang... Lalo na kung paakyat, kasi kung pababa, mura naman yung babayaran. Kung paakyat, yun, 350. Pero pag bababa kayo, 50 per week. Pero may high school din kasi Alcadev. High school na rin. Kaya nga, yun, high school nga yung Alcadev. Ilan kayong high school students? Sa ngayon po, ang enrollees namin, 126. High school. High school. First year to fourth year. Elementary. Yung sa trips naman yun. Oo, sa trips alam na ko. May impact ba yung may posibilidad ba na maapektuhan yung schedule ng Alcadev? Schedule ng mga bata? Nagpapatuloy ba yung klase o nahinto na? Sa ngayon po, may planning po kami dyan. Pag hindi kami nakabalik kaagad, doon talaga kami magkaklase sa sports complex. So sa ngayon, walang klase? Sa ngayon pa, wala pa. Wala pa. Kasi pumunta talaga kami dito, nanawagan kami para iparating dito sa national yung mga hinanaing namin, yung mga issue na dun sa amin, at saka pagpatay sa aming mga
yung mga katutubong luman. Ako nga, kahit hindi ako katutubong luman. Yun, pumunta kami dito. Baka pagbalik namin ngayon kay sa GIS, para makilibing kami kay Executive Director narito sa Marca, baka pagbalik namin, yun, mag-start ang klase namin. Meron kayong schedule sa DepEd? Ha? Meron kayong schedule sa DepEd? Wala. Pupunta. Sana. Sana wala pa. Hindi pa sumasagot ang DepEd. Para kay Gary, nakita ko dun sa album ng Alcadev sa Facebook, yung 2014 na parang may celebration din, may award na Alcadev. Ito na magkwento yun. Yung ano kasi, yung Alcadev, sumali sa Literacy Award. Nanalo yung Alcadev ng panglima sa Literacy Award sa Nandoon yung DepEd sa school. Pumunta Opo, yun. Sino mga pumunta? Ay, hindi ko po nakita kasi, kay, Presidente siya ng PTCA. Kay kanto nga higayon na pag-adto ni Boots Rupino. Sa ako nga chairman ko sa akadema, kahupungan sa ginikaran og magtutudlo sa Alcadev. So ang nakabot dito si Boots Rupino. Siya ang nag-validate siya sa Alcadev. Si tatay ay nung panahon to 2014 siya ang chairman ng Nagima kung sa atin ay PTA, kaya Island Teachers Association. At ang nagpunta doon ay si Coach Rafino. Ng DepEd. Siya yung nag-validate DepEd. DepEd. Sige.